Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa mga social media platforms natin. May kapayapaan ka ba? Marami ka bang problema? Marami ka bang intindihin sa buhay? At kung minsan, napakagulo na ng isip mo, saan mo hinahanap ang kaligayahan? Saan natin hinahanap na maging mapayapa tayo? Nung bata ako, akala ko ang kapayapaan at kaligayahan makikita sa alak. Nung bata ako, akala ko makikita ko ang kaligayahan sa mga kaibigan at barkada. Nung bata ako, akala ko makikita ko ang kapayapaan at kaligayahan kapag magaling akong uminom ng alak, manigarilyo at magbisyo. Akala ko magiging sikat ako nung kabataan ko kung kasama ako sa mga grupong magugulo, makukulit sa loob ng paaralan. Naghahanap ako ng kaligayahan. Naghahanap ako ng kapayapaan. Hinanap ko ito at hindi ko masumpungan. Nararamdaman kong tumatawag ang Diyos sa akin, ngunit hindi ko pinansin. Minabuti kong hanapin ang kaligayahan at kapayapaan sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang sitwasyon, sa iba-ibang bisyo. Magulo ba ang buhay mo ngayon? Mapayapa ka ba ngayon? Marami ka bang intindihin? Bakit ang bigat ng problema hindi natin makayanan? Noong naghahanap ako ng ligaya para maibsan ang problema, noong naghahanap ako ng kapayapaan para magkaroon ng katahimikan ang pusong ligalig, hindi ko pala masusumpungan kung saan. Masusumpungan ko pala ito kung tatalima ako sa tawag ng Panginoon. Nasumpungan ko ang kapayapaan, kaligayahan maglingkod, biyaya ng pagpapala. Nung nasumpungan ko ang Panginoong Diyos, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Masusumpungan mo ang Diyos kapag siya ay tunay na hinanap mo. Masusumpungan mo ang Diyos kung siyang uunahin mo. Baka kaya magulo ang buhay natin. Kaya marami tayong masyadong intindihin at hindi natin makaya't madala. Sapagkat hindi natin inuuna ang Diyos. God first. Unahin mo ang Diyos. Ano ang sabi? Unahin mo ang Diyos at lahat idadagdag sa iyo. Ebanghelyo natin ngayon, tumatawag ang Diyos. Marami siyang pinipili, tinatawag sa kanyang harapan upang maglingkod. Ngunit marami ang tumatanggi, masyadong alalang-alala sa mga alalahanin ng buhay, sa mga intindihin ng buhay. Kaya kahit meron na sa buhay na ito, wala pa ring kapayapaan. Kahit meron na sa buhay na ito, hindi pa rin makontento. Unahin mo ang Diyos, tinawag ka niya, patuloy na nag-iimbita ang Diyos, tumatawag siya, at pag inuna mo siya, siya ang bahala sa iyo. Marami akong taong inimbitahan para maglingkod sa simbahan. Magta-30 taon na akong pari, marami akong iniimbita, at sa maraming imbitasyon na yan para magsimba at maglingkod, marami ang tumatanggi. Maglingkod ka bilang lay minister. Ang sabi sa akin, busy ako sa trabaho, Father. Magsimba kayo pag-araw ng linggo. Bukas ang tindahan namin kahit linggo. Maglingkod kayo sa Diyos. Wala na kaming oras sa paglilingkod. Kulang pa ang oras ko sa gawaing bahay. Kulang pa ang oras ko sa mga anak ko. Binigyan ka ng Diyos ng oras para sa Kanya. Ang dami ko pong inimbita
Ang dami kong inalok na maglingkod sa parokya ko. Ang dami kong nilapitan. Ang dami kong sinabihan. Tuwing magbibindisyon ako ng bahay, sinasabihan ko'y nagpabindisyon. Sa linggo po may misa sa parokya natin. Ang mga nakikilala ko, sinasabihan ko magsimba po tayo tuwing araw ng linggo. Oo lang ng oo, pero hindi pumupunta. Busy kami at wala kaming oras sa mga bagay na yan. Busy ako, busy kami. Alam niyo ang Diyos, busy rin, pero busy na tayo'y tignan. Lagi siyang may oras sa atin. Tayo, lagi tayong walang oras sa Kanya. Ang Diyos laging may panahon sa atin. Tayo walang panahon sa Kanya. Masyado tayong pumopokus sa mga alalahanin natin. Maging sa mga sakit natin, sa mga problema natin, masyado tayong pumopokus na nakalimutan natin na yung nakaluklok sa gitna ng altar natin ang siyang sumasagot sa lahat dahil hindi siya kailanman busy pag ikaw ay humingi. Pero tayo madalas busy at hindi tumutugon sa Kanya. Napakarami kong inimbitahan. Totoo po, nung bata ako hindi ko makita ang kapayapaan. Nung bata ako naghahanap ako ng ligaya. Nung bata ako, di pa ako pare, sabi ko gusto kong umunlad. Pero ang totoo pala, pag siya'y inuna mo't nasumpungan mo, at ikaw ay hindi naging busy para sa Kanya, at inuna mo siya, wala kang aalalahanin. Lahat ibibigay sa iyo. Makwento ko lang sa inyo. Nung Huwebes po, sobrang sakit ng tiyan ko. Biyernes, meron ding misa ng Nazareno doon sa aking parokya. Masakit pa rin ang tiyan ko. Tumititig ako sa Poong Jesus Nazareno. Tayo mahal na poon. Sabado po bukas, napakarami kong misa sa baryo. Bigyan mo naman ako ng lakas. Dumating ang Sabado, nakamisa ako. Nakabisa ako ng patay, lahat nagawa ko. Nakapagbindisyon ako ng bahay, nagawa ko lahat. Pagdating ng gabi, hindi na ako makatulog, masakit ang tiyan ko. Sabi ko, baka may appendicitis ako. O baka hindi ako nalusawan sa mga kinain ko sa blessing. Ang sakit niya. Dasal, sabi ko, Panginoon, Poong Jesus Nazareno, linggo po bukas, nag-iisa akong pari sa parokya. Huwag mo naman akong pabayaan. Bigyan mo ako ng lakas dahil maglilingkod pa ako sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas dahil walang ibang magmimisa. Tulungan mo ako. Dumating ang linggo. Diyos ko, humaba pa yung sermon ko ng linggo. Pagdating ng gabi, maayos yung tiyan ko. Sabi ko, medyo may kirot pa, Panginoon. Sabi ng doktor, magpa-ultrasound. Kaya sabi ko, Panginoon, Lunes, magmimisa ako, luluwas na ako ng Lunes. Pupunta ako ng Quiapo. Magmimisa ako sa iyo ng Martes. Miyerkules siguro o Huwebes, magpapa-ultrasound na ako talaga. Nakaluhod ako kanina. Tinitignan ko siya. Sabi ko, Panginoon, sana wala akong sakit muli. Bigyan mo ako ng lakas. Sa pagdarasal, sumasagot ang Diyos. Tinignan mo ako. Tinitignan din kita. Bakit magpapatingin ka pa sa iba? Amen po ba? Amen. Naintindihan niyo ba? Kung tinitignan mo ko, kung naniniwala ka't inuuna mo ko, yun ang ibig kong sabihin, titignan din kita. At pag tinignan tayo ng Poong Jesus Nazareno,
Sino pa ang lalapitan natin para tignan tayo? Wala na. Dahil humihinto na ang lahat kapag tinignan tayo ng poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Tandaan nyo yan. Unahin lang natin siya. Baka ang bigat ng buhay mo, baka ang dami mong problema, di mo nakakaya, baka hindi ka tumitingin sa Kanya, baka hindi mo siya inuuna, baka wala kang oras sa Kanya, baka ang binibigay mo lang oras ay yung libre at sobra sa iyo. Unahin mo siya at lahat ibibigay niya. Marami siyang tinawag, hindi siya binigyan ng panahon. Marami siyang tinawag, tinanggihan siya. Ngayon, tinawag tayo. Dumating tayo ngayong Martes. Tinawag ako, tinawag ka. Dumating tayo dito sa Kanya. Sa palagay nyo, pababayaan tayo ng poong Jesus Nazareno? Dehings, no? Inuna natin siya. Tinignan natin siya. Uunahin din niya tayo at titignan din. Gagaang ang problema mo pag tinignan ka ng poong Jesus Nazareno. Gagaang ang karamdaman mo. Di ba tawag natin pag gumagaling tayo, magaang na pakiramdam. Pag inuna mo ang poong Jesus Nazareno. Dami kang problema, dami kang iniintindi, ang bigat-bigat, gulong-gulo ang isip mo, wala kang kapayapaan. Ang sasabihin ko lang sa iyo, unahin mo siya. Magkaroon ka ng oras sa Kanya. Magkaroon ka ng oras sa pagdarasal sa Kanya. Lahat magiging maayos. Amen po ba? Amen. Tandaan nyo yan. Sino ba walang problema? Ako nga sabi ko sa inyo, ilang gabi ako hindi makatulog sa tindi ng kirot ng tiyan ko. Pero bakit ako nandito ngayon? Tandaan nyo, ang assignment ko kalayo-layuan. 5 oras bago ako makarating dito. Pero bakit ako binibigyan ng lakas? Lagi kong hinihingi yan sa Kanya. Wala na akong pagmamalaki sa Diyos at sa aking kapwa. May edad na tayo. Ang buhay natin ay para sa Kanya na lang. At habang binibigay natin ang buhay natin sa Kanya, lalo naman itong lumalawig, lalo itong humahaba. Kaya magkaroon ka ng oras sa Kanya at mahaba rin ang oras mo sa mundong ito. Magkaroon ka ng panahon sa Kanya at ang panahon mo'y mapupuno ng pagpapala. Inimbita ka ng Diyos, naririto ka ngayon. Pinangiti mo ang poong Jesus Nazareno. Titignan Kanya at hindi Kanya pababayaan. Amen.